Halos 30 taon na akong siruhano. Sa tagal ng panahon, nakita ko na halos lahat ng uri ng bukol, pumutok, kakaibang kondisyon, at depekto na kayang ipakita ng katawan ng tao. Nahawakan ko na ang mga pusong tumitibok sa aking mga kamay. Nakapagsalba na ako ng buhay at may ilang nawala rin na ikinalulungkot ko. Pero ang naranasan ko nung taglamig na yon, kasama si Harold, yung lalaking may pamamaga, iba talaga. Yun yung araw na tumigil ang medisina sa pagiging makatwiran at may pumasok na mas luma, mas kakaiba at mas nakakatakot. Dumating si Harold noong Martes, umaga, unang bahagi ng Enero, pagkatapos lang ng pag-ulan ng niyebe. Tahimik ang syudad, natakpan ng puti. Dumating siya kasama ang anak niyang si Emily. Isang babae na nasa 40s, medyo tensyonado pero mabait ang puso. Naglalakad siya sa tabi ng kanyang tatay na parang sanay na sa pasanin ng iba, dahan-dahan lang kahit mabagal ang lakad nito sa linoleum ng hospital reception. Sa unang tingin, parang ordinaryong matanda si Harold, kulay abo ang buhok, ayos ang pagkakakumpas, at may malalim na kulubot sa mga mata na parang may kwento kahit siya mismo di siguro alam. Hindi na niya maalala. Suot niya ay isang lumang beige na Amerikana, mga guwantes na lana, at isang asul na scarf na mahigpit na nakatali sa kanyang leeg. Halos masyadong mahigpit, na parang hindi para magpainit, kundi para pigilan ang isang bagay na hindi nakikita. Ngumiti siya sa nurse na tumawag ng kanyang pangalan, magalang at banayad. Parang tipong taong hindi nagrereklamo, ayaw maging pabigat. Pero kahit mula sa kabila ng waiting room, napansin ko ang kakaiba. Matigas ang kanyang katawan, hindi lang dahil sa edad, kundi dahil sa tensyon. May sabi ang kanyang mga mata na hindi siya nakakatulog ng maayos. May something. Sa likod ng kanyang mahinahong kilos, halatang may pinipigil siya. Nang tawagin ko siya, ngumiti siya at tumango bilang pasasalamat, dahan-dahan siyang umupo habang mahigpit na hawak ang braso ng upuan. Sumunod si Emily na may dalang mga medical records sa isang plastic na folder. Iniabot niya ito sa akin at tumingin sa ama niya na parang nag-aalinlangan. May mga problema siya, maingat niyang sabi. Pumagit na si Harold ng mahinahon. Sobra lang yan, dramatiko siya. Konting pasa lang, baka wala naman. Ngumiti ako ng walang iniisip, pero hindi nagsalita. Madalas tinatago ng mga pasyente ang kanilang nararamdaman, lalo na yung mga matatanda. Minsan takot, minsan pride. Pero si Harold, hindi siya takot. Tanggap na niya yung sitwasyon. Yun ang ikinabagabag sa akin. Pinakiusapan ko siyang tanggalin yung kanyang scarf. Nag-atubili siya saglit, parang pinag-iisipan kung gagawin ba talaga. Tapos, dahan-dahang inalis niya gamit ang mga matitigas niyang daliri at maingat na inilagay sa kanyang kandungan. Agad kong napansin, sa kaliwang bahagi ng kanyang leeg, just above sa collarbone, may bukol na kasing laki ng malaking plum. Ang balat sa ibabaw nito ay nakatigas at nakaunat. Hindi natural ang higpit niya, medyo kumikinang pa nga, parang plastik. Pero yung nagpahinto sa akin, hindi yung laki o yung kulay, yung pattern. Manipis na mga sanga-sangang linya na mula sa gitna ng bukol palabas, bahagyang kumikislap kapag natamaan ng ilaw. Gaano mo na ito katagal? Tanong ko. Umiling si Harold. Siguro ilang linggo na. Baka mas matagal pa. Hindi naman masakit dati. Ngayon medyo masakit na. Tiningnan siya ni Emily ng may inis. Matagal na niyang tinatago ito. Sabi niya ay muscle knot lang daw. Walang sakit, bulong ni Harold. Hindi yan tama, sabi ni Emily. Hindi siya natutulog. Kumikirot kapag iniikot niya ang ulo. Humina ang katawan niya. Sinuri ko ang bukol gamit ang mga guwantes. Mainit ito kapag hinawakan, hindi pangkaraniwan ang init. Nang bahagyang pinindot ko, napikit si Harold, napigilan ang sakit. May iba pang naramdaman, isang tunog na halos hindi marinig. Nang lumapit ako, narinig ko ulit. Malambing, paikot-ikot na tiktik. Hindi nanggagaling sa lalamunan o panga ni Harold, kundi mula mismo sa loob ng bukol. Doon ko na naisip,
Naging alalahanin na ang aking pakiramdam mula sa pagiging curious. Agad akong nagpautos ng imaging, ultrasound, tapos CT scan. Habang naghihintay, lumabas ako at tinawagan ang isang kasamahan ko sa radiology. May hindi tama sa pakiramdam ko. Hindi dahil sa biology o medical na bagay. Hindi sa hugis ng bukol. Parang hindi lang ito lumalaki. Parang naghihintay. Inilipat namin si Harold sa diagnostics wing. Hawak ni Emily ang kanyang jacket at ngumiti ng nakakapagpasiguro. Pero puti ang mga kuko niya sa pagkakahawak sa tela. Ako, nanatili akong malapit. Nagpapanggap na para sa efficiency. Sa totoo lang, ayokong mawala siya sa paningin ko. Habang inihahanda siya ng mga technician para sa scanning, nire-review ko ulit ang kanyang chart. Walang kasaysayan ng cancer, walang impeksyon, walang paglalakbay sa ibang bansa sa loob ng 10 taon. Wala namang kakaiba maliban sa lalaking ito, sa bukol na ito, at sa pakiramdam ng bawat hibla ng katawan ko na may malalim at seryosong problema. Sa hallway, hinila ako ni Emily sa gilid. Dr. Marcus, alam kong may nangyayari, sabi niya. Mahinang sabi niya. Hindi niya sasabihin, pero nakikita ko sa mga mata niya. Parang nasa ibang mundo siya nitong mga nakaraang araw, parang may naririnig siyang hindi ko. Sasagot sana ako nang may pumasok na technician sa pintuan. Doc, gusto ninyong makita to. Sinundan ko siya papunta sa imaging room. Nakailaw ang screen ng mga cross-section ng leeg ni Harold. Tumitig ako sa bukol. Hindi ito matigas, hindi rin likido. Iba ito. Isang paikot-ikot na tambalan ng mga hugis, parang hibla at paikot-ikot. Itinuro iyon ng radiologist. Nakita mo ito? Tingnan mo kung paano siya gumagalaw sa bawat frame. Hindi siya pare-pareho, hindi nakatigil. Gumagalaw siya. Tahimik ang kwarto. May gumagalaw sa loob ng bukol na, yon. Diyan ko naintindihan, hindi lang pasyente si Harold. Siya ang simula. Hindi ako makakalimot sa mga scan kahit na nauwi na si Harold sa observation room. Nakakita na ako ng mga bukol na may dugo, mga buhawi na humahadlang sa mga ugat. Pero hindi pa ako nakakita ng kahit ano na gumagalaw na may intensyon. Ano man yun sa leeg niya, buhay yun at hindi basta-basta. Parang may kahulugan pa. Kumilos siya. Kumabog-kabog. Para bang alam niyang pinagmamasdan siya. Bumalik ako sa kwarto ni Harold nung gabi na yon. Tahimik na ang ospital at karamihan ng mga staff ay umuwi na. Nakaupo si Harold sa recliner malapit sa bintana, naka-hospital gown pa rin, nakatingin sa madilim na tanawin ng lungsod. Kasabay ng kanyang mabagal at pantay na paghinga, may mahinang ugong mula sa mga makina. Natulog si Emily sa upuan sa tabi niya, nakatungo ang ulo ng medyo kakaiba, mahigpit ang pagkakakrus ng mga braso sa dibdib. Tumingin si Harold. Pagpasok ko, may kakaibang dating sa mga mata niya, hindi dahil matanda siya, kundi parang may bigat na dala na hindi naman sa kanya. Dr. Marcus, sabi niya ng mahina, siguro nakita mo na yung mga larawan. Tumango ako habang umupo sa harap niya. Oo, at para maging tapat, Harold, hindi pa ako nakakakita ng ganito dati. Napangisi siya ng bahagya, pero walang halong saya. Ako rin, pero matagal ko nang nararamdaman na to. Bumalik ang tingin niya sa bintana. May gusto sana akong sabihin sa'yo, sabi niya. Mahina ang boses. At iniisip ko, parang kwento ito ng engkanto o mas masahol pa. Sumandal ako ng bahagya. Nakikinig ako. Hindi muna nagsalita si Harold ng ilang segundo. Tapos sinimulan niya. Taong 1979 niyon. 33 anyos ako noon. Nasa Alaska ako naka-assign. Civilian contract, military support. Electrical systems engineer ako na naka-assign sa isang radar outpost malapit sa Arctic Circle. Walang glamour, puro mahahabang oras, malamig na hangin, at mga tahimik na lalaki na may mga kwentong tinatago. Huminto siya saglit, hawak ang kamay na parang walang malay na gumagalaw. Sa leeg niya, nagtatrabaho kami sa satellite tracking, high-frequency radar. Yun ang sinasabi nila sa amin. Isang gabi, may nakuha kaming kakaiba, isang interference pattern na hindi maintindihan ng kahit sino sa amin. Sa una,
Inisip namin na distortion lang ng panahon, pero paulit-ulit ito. Parehong frequency, parehong delay. Tuwing gabi, eksaktong 2:12 a.m., may sumasabog na signal ng 1 segundo lang. Matinis, halos hindi marinig, tapos susundan ng static na umuuga sa bawat monitor sa gusali. Hindi ito natural, at hindi ito nanggagaling sa itaas. Tumingin siya sa akin, bumaba ang boses niya. Galing ito sa ilalim. Nilamig ako bigla. Isang gabi habang nagche-check ng sistema, mag-isa ako sa auxiliary relay station, 2 kilometro ang layo mula sa main base. Karaniwang rotation lang. Nagda-diagnostics kami sa antenna array nang biglang sumulpot ang signal. Pumikit si Harold na para bang nare-relieve ang pangyayari. Mas malakas ito kaysa dati. Naging puti ang screen. Lahat ng monitor, lahat ng meter, biglang tumigil. At narinig ko, isang tunog, hindi mula sa ibabaw. Mga boses sa loob ng ulo ko. Para siyang bulong, pero walang salita, parang may humahaplos sa loob ng bungo ko. Bumukas siya ng mga mata niya muli, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang bahagyang takot. May ilaw, maliwanag, nakakasilaw. Hindi ko na gaanong maalala pagkatapos nun. Parang init na parang nakatayo ka, masyadong malapit sa reactor core. Tapos biglang katahimikan. Nang makita nila ako kinabukasan ng umaga, wala na akong malay. May mga paso sa leeg at dibdib ko. Hindi regular ang tibok ng puso ko, pero may galaw pa rin ang utak ko. Normal lang daw. Sabi nila, baka nag-seizure ako. Sinabi nilang electrical overload lang. Hindi ako nakipagtalo. Gusto kong maniwala sa kanila. Dahan-dahan na pinagdila ni Harold ang mga kamay niya. Pagkatapos noon, nagbago ang mga bagay. Nagsimula akong mangarap. Gigising ako na parang naghihirap huminga, minsan pawisin ng pawis, minsan naman giniginaw, nangangati ang balat ko, lalo na sa paligid ng leeg ko. Pero lahat ng tests, normal. Walang impeksyon, walang kakaiba, kaya kinalimutan ko na lang. Sa loob ng maraming taon, nakatingin siya sa akin pero hindi ito umalis. Ramdam ko, Marcus, hindi lumalaki, hindi. Sumasalakay, nag-aabang lang. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Tapos ngayon, nagtanong ako. Tumingin si Harold sa kanyang kandungan. Ngayon, gumagalaw ulit yon at nagsisimula akong maalala ang mga bagay na hindi ko naintindihan nung una. Mga bagay na hindi dapat nakita. Nilunok ko ng malakas. Harold, sinasabi mo ba na anuman yang nasa katawan mo, nandun na siya mula pa noong 1979? Sabi niya, na itanim yon. At yung nagtanim niyan, alam niya eksakto ang ginagawa niya. Sa sandaling yon, gumalaw si Emily sa kanyang tulog. May mumurmulong siyang hindi maintindihan. Tapos gumalaw. Naupo siya sa kanyang upuan. Hindi alam ang tahimik na revelasyon na unti-unting bumubukas sa harap niya. Dahan-dahan akong tumayo. Nagmamadali ang isip ko. May bahagi na sumisigaw na hindi ito totoo. Pero may isa pang bahagi na unti-unting inaayos ang mga piraso. Ayokong magkasya ito. Tumingin si Harold sa akin ng huli. Mukha kang mabuting tao, doktor, kaya bibigyan kita ng isang babala. Huwag mong subukang alisin yan. Hindi mo alam ang iyong kinakaharap. Umalis ako sa kwarto ng tahimik. Ang mga salita niya ay umuukit sa likod ng isip ko. Akala ko si Harold ay isa lang sa mga, pasensya na. Nagkamali ako, iba talaga siya. Nang una nakita ni Harold ang pamamaga, maliit lang, kasing laki ng barya. Parang maliit na bukol sa ilalim ng balat sa kaliwang bahagi ng leeg niya. Parang matigas na kalamnan na ayaw mag-relax. Hindi ito masakit. Hindi noon. Hindi ito makati, sumasakit, o masakit kapag hinawakan. Nandoon lang siya, akala niya bahagi lang ng pagtanda. Siguro na mamagang gland o dahil sa pagtulog sa maling posisyon. Wala namang rason para tawagan si Emily. Wala rin para istorbohin siya. Tapos nasa lokal na klinika. Iniwan na niya yon, pero sa mga sumunod na linggo, lumaki ang bukol, hindi mabilis pero tuloy-tuloy. Parang may sariling oras na siya lang ang nakakaintindi. Lumawak ito sa ilalim ng balat, pinipisil ang mga tissue at kalamnan na parang naghahanap ng pwesto para sa sarili. Nagbago rin ang itsura ng balat sa ibabaw. Nagkaroon ng bahagyang kintab, medyo iba sa paligid na laman. Sa mga araw na maaraw, kapag tinitingnan niya ng maigi sa salamin, parang kumikislap ito ng bahagya, halos di mapansin,
parang kislap sa pakpak ng isang insekto. Pero tahimik pa rin si Harold. Lagi siyang naka-high collar na mga damit, scarf pa nga kahit medyo malamig lang ang panahon. Sinabi niya sa ilang kapitbahay na may ginaw daw siya. Hindi na nila pinilit. Palagi na siyang tahimik na tipo. Yung taong hindi humihingi ng tulong. Tumango na lang sila, nag-wish ng mabuti, tapos tuloy lang sa kani-kanilang lakad. Pero saka nagsimula ang mga panaginip. Sa simula, malabo pa. Mga pira-pirasong imahe. Kumikislap na ilaw. Anino ng isang malaki. Lumulutang. Tahimik. Tapos dumating ang mga bulong. Hindi sa English, hindi rin sa tunog. Para silang wikang nakaimprinta sa isip. Direkta sa kanyang nervous system. Hindi mga salita, kundi mga kahulugan. Hindi mga pangungusap, kundi mga pahiwatig. Dumadaloy ito sa kanyang natutulog na isipan parang usok sa ilalim ng nakasarang pinto. Paikot-ikot sa kanyang mga iniisip hanggang hindi na niya alam kung saan nagtatapos ang panaginip. At nagsimula na siya. Isang gabi, nagising si Harold na basa sa pawis, tumitibok ang puso niya sa dibdib parang nakakulong na hayop. Umupo siya sa kama, humihingal, kumbinsidong may tumawag sa pangalan niya. Pero tahimik ang bahay. Ang tanging tunog ay ang tumitik-tik ng orasan ng lolo sa baba. Tanggalin ang mekanikal na pagkawalang bahala. Nang pumunta siya sa banyo para magbasa ng mukha, nakita niya ang kanyang refleksyon at sandali niyang hindi ito nakilala. Lalo pang lumaki ang pamamaga, sobrang laki na. Ang balat sa paligid nito ay parang nahigpit, parang sobra ng naunat, at ang bahagyang kislap ay mas lumakas na, dahan-dahang kumikislap sa malabong ilaw ng banyo. Pero ang talagang nagpahinto ng kanyang hininga ay ang hugis. Hindi na ito isang bukol lang. May anyo na ito, matulis ang anggulo, parang isang geometric na bagay na sinusubukang sumirit palabas mula sa organiko. Mahalaga to. Lumapit siya ng bahagya, sinusubukang maintindihan kung kailan niya narinig iyon. Click. Isang malambing na tunog na metaliko, parang tiktak ng relo. Niyuko siya. Hindi nanggaling sa gripo o tubo ang tunog. Galing ito sa kanyang leeg. Click, click. Ngayon, mas malakas, mas matalim. Nanginig ang kanyang kamay habang inaabot ang bukol. Mainit ito. Mas mainit kaysa dapat. Sa ilalim ng balat, naramdaman niya ang mahina na pintig. Hindi puso niya ang tumitibok. Ibang ritmo, malinaw at sinasadya, parang pangalawang puso na may sariling galaw. Napalayo siya ng nagulat. Ang salamin, may takot na kumakalog sa dibdib niya. Sa unang pagkakataon, naisip niyang tawagan si Emily at sabihin lahat. Pero ano ba ang sasabihin niya? Na may bukol siya? Na umuugong ito sa gabi? Na nanaginip siya ng mga tinig na hindi niya maintindihan? Naupo siya sa gilid ng kama hanggang umaga, masyadong natatakot na matulog ulit. Sa mga sumunod na araw, mas madalas na ang pag-ugong. Sa una, nangyayari lang kapag hinahawakan niya ang bukol. Tapos, nagsimula na itong gumalaw mag-isa. Tahimik, paulit-ulit, parang makina, na parang code. Sinubukan niyang hindi pansinin, pero hindi talaga kaya. Sumusunod sa kanya ang ritmo kahit saan siya pumunta. Sa grocery, sa hardin, habang nanonood ng telebisyon, at palaging parang naririnig lang sa gilid ng pandinig niya. Kapag sinubukan niyang i-record, bigla itong titigil. Kapag ipinakita niya sa iba, bigla itong manahimik. Isang hapon, nakaupo siya sa beranda na may hawak na tasa ng tsaa, nararamdaman ang init na dumadaloy sa kanyang mga palad habang pinapanood ang hangin na umiihip sa mga puno. Sa ilang saglit lang, parang normal ang mundo, ligtas pa rin. Tapos biglang namatay ang isang ibon sa bakuran. Walang babala, walang tunog. Bigla na lang itong bumagsak habang lumilipad at tumupa sa damuhan. Ang mga pakpak ay nakalawit ng hindi natural, bukas ang tuka. Nakatingin si Harold dito, hindi gumagalaw. Malaki at malinaw ang mga mata ng ibon. Walang dugo, walang nakikitang sugat. Dahan-dahan siyang tumayo. Inilagay ang kanyang tasa sa tabi at nilapitan ito. Nang siya'y lumuhod, bumalik ang pag-click sa kanyang leeg, mas malakas ngayon at mas mabilis.
Tuloy-tuloy na tik-tik-tik, parang countdown. Tapos kumilos ang ibon. Natigatig si Harold at umatras. Napigil ang hininga niya. Biglang kumurap ang ibon. Tapos humiga siyang tahimik ulit. Wala nang gumalaw, walang hangin, walang ingay. Yung nakakatakot na klik-klik lang na umaayon sa takot niya. Nang gabing yon, nanaginip siya ng isang hallway na gawa sa salamin at bakal. Wala katapusan, malamig. May humuhuni sa hangin, hindi malakas, pero ramdam sa lahat ng paligid. May mga aninong gumagalaw sa layo, matangkad at walang mukha, lumulutang ng walang yapak. At sa gitna ng koridor, may isang kokon. Kumikislap ito ng liwanag, inabot niya para hawakan. Nang magising siya, basa ng dugo ang unan niya. Biglang tumakbo siya sa banyo, tumitibok ng mabilis ang puso. At napansin niyang pumutok na yung pamamaga. May manipis na bitak sa gitna nito, dumadaloy yung malinaw at malapot na likido na bahagyang kumikislap sa ilaw. Hindi nana, hindi dugo, ibang bagay talaga yon. Yun yung umaga na tinawagan niya si Emily. Hindi niya sinabi lahat, sapat lang na lumaki yung bukol, masakit na, at nag-aalala siya. Narinig ni Emily yung may kakaibang tono sa boses niya, baka takot o pagod, kaya hindi na siya nagreklamo. Dumrive siya papunta doon ng hapon din, kinuha siya at sinakay sa sasakyan niya, at dinala siya diretso sa City Hospital. Hindi siya lumaban, hindi dahil sumuko na siya, kundi dahil sa kaibuturan ng puso ni Harold. Nagsimula na siyang magduda na ang nangyayari sa kanya ay hindi na niya kontrolado. Palaging malapit si Emily sa tatay niya. Kahit na naging tahimik siya pagkatapos mamatay ang nanay, kahit lumamig ang bahay habang tumatagal at pinaikli ang mga tawag sa telepono, siya pa rin ang naging koneksyon niya sa mundo. Tuwing linggo, dinadalaw niya siya dala ang mga grocery, dinidiligan ang mga halaman, at kinukuwento ang tungkol sa mga estudyante niya, sa buhay niya, sa mga nangyayari. Mga pag-asa, pinupuno ang pagitan nila ng isang bagay na mainit at pamilyar. Bihira magsalita si Harold, pero lagi siyang nakikinig. Tumatango siya, paminsan-minsan ay tumatawa, at minsan ay nagbabahagi ng mga kakaibang kaalaman o alaala mula sa isang buhay na dati puno. Para kay Emily, mahalaga ang mga sandaling iyon. Pinapaalala nito sa kanya na ang lalaking nagpalaki sa kanya, yung laging sumasakay sa kanya sa balikat, at sinasabi na may pangalan ang mga bituin, ay nandyan pa rin sa loob niya. Pero nitong mga nakaraang araw, parang unti-unti na siyang nawawala. Napansin niya ito noong una sa yung pag-post niya bago sumagot, kahit sa mga simpleng tanong. Yung matagal niyang titigan yung mga bagay na di naman kailangan pagtuunan ng pansin. Yung toaster, yung ventilador sa kisame, yung gilid ng carpet. Nakikita niya yon sa higpit ng ngiti niya. Sa paraan ng paminsang nanginginig ang mga kamay niya kapag akala niya di siya nakatingin. Pinapalusot niya lang, sinasabi na tanda na siya. Pero alam ni Emily na iba yon. Hindi yung klaseng pagkaluma na dumarating lang sa paglipas ng panahon. May ibang dahilan, may bagay na unti-unting humihila sa kanya palayo. Akala niya baka demensya na, o lungkot na huli na talagang dumating. Pero biglang lumabas ang scarf. Isang umaga nung huling bahagi ng taglagas, dumating siya na may dalang kape at nakita siyang nakasuot ng makapal na wool scarf na nakabalot hanggang sa panga niya. Nasa loob pa siya. Nakabukas ang heater. Ang araw ay hindi naman malamig. Pero heto siya, parang kakalabas lang sa sobrang lamig na bagyo. Nang tinanong niya, ngumiti siya at sabi, "Ang hangin lang ang nakakairita sa akin ngayon." Napangisi si Emily, pero hindi na pinilit. Lumipas ang mga linggo. Hindi niya tinanggal ang scarf. Kahit habang kumakain, kahit nanonood ng TV, kahit kailan. Natutulog siya sa recliner. Parang baluti. Hindi lang para komportable, para may tinatago. Sinubukan niyang tanungin ulit. "Pa, may bagay ba sa leeg mo? May rashes? May sugat?" Lumingon siya sa kabilang direksyon. "Bumpo lang yan, sabi ng doktor, wala naman." Alam niyang hindi siya nagpatingin sa doktor. Hindi na siya nagpumilit, hindi pa noon. Pero ang kaba, parang nagyayelong hamog sa buto niya.
Nang tawagan siya ng tatay niya nung umaga na, yon, mababa ang boses at mahina ang hininga. Hindi siya nagdalawang isip. Kinansela niya ang klase, nagmaneho papunta sa kanila at nakita siya roon. Naupo siya sa mesa sa kusina, maputla at tila nag-aatras. May mantsa ang kanyang scarf malapit sa kwelyo. May tumagas doon. Hindi siya nanghingi ng pahintulot. Tinulungan niya siyang umupo sa kotse at dinala siya sa ospital sa lungsod, pilit na piniyok ang dila buong biyahe. Ngayon, habang nakaupo siya sa tabi niya sa silid ng ospital, pinapanood siyang palipat-lipat sa pagtulog, ramdam niya ang parehong lamig na bigat na pumipigil sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa kanyang mukha. May mga linya, parang payat, pero pamilyar pa rin, at nakaramdam ng sakit na mas malalim pa sa takot. Unti-unti nang nawawala ang kanyang ama, at kahit ano pa man iyon, ang nakakaugat na sa kanya ay nagpapabilis ng proseso. Nang gabing iyon, habang tumutunog ang mga makina at unti-unting nagdidilim ang langit dahil sa unos, pinanood niya siyang gumalaw, kumurap ang mga mata niya, una ay malabo pa. Tapos nahanap nila siya. "Nandito ka pa," mahina niyang sabi. "Saan pa ba ako pupunta?" Sagot niya, halos bulong lang ang boses. Sinubukan niyang umupo, pero naipit ang kirot. Inabot niya ang remote, maingat na inayos ang anggulo ng kama. Nang bumalik siya sa pag-upo, hinawakan niya ang kamay niya. "Pasensya na," sabi niya. "Para saan?" "Dahil hindi kita agad nasabi, dahil tinago ko." Umiling siya. "Hindi mo kailangang mag-sorry, Dad, pero kailangan kong malaman kung ano talaga ang nangyayari." Nag-aatubili siya. "Hindi lang yan bukol," dagdag niya agad. "Nakita ko na. Narinig ko na ang sinasabi ng mga doktor. Hindi yan normal. At sa palagay ko matagal mo nang alam yan." Tumingin siya palayo sa bintana. "Minsan," sabi niya, "nang ako'y natutulog ako, nananaginip ng mga lugar na hindi ko pa napupuntahan. Mga hugis na di ko maipaliwanag, mga tunog na di ko maintindihan. Parang pamilyar sila, gaya ng isang bagay na nakalimutan ko." Lumingon siya, pabalik sa kanya. "At minsan, hindi ako sigurado kung nananaginip nga ako." Lumingon si Emily, pinigilan ng luha. "Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin," aminado siya. "Pero natatakot ako. Hindi lang sa kung ano ito, kundi sa kung ano ang tinatangkang gawin nito sa akin." Pinikit ni Emily ang mga mata, pilit na nagpipigil ng emosyon. "Hindi kita mawawala," sabi niya. "Ano man ito, hindi kita iiwan. Lalaban tayo nito ng magkasama." Ngumiti siya ng mahina, may halong lungkot. "Hindi ko yata kaya yan labanan, mahal." Sa tingin ko nasa loob na siya. Yumuko si Emily, dahan-dahang pinisil ang noo niya sa kanya. "Sige, mananatili ako sa'yo kahit ano paman." Pumikit siya at sandali lang nawala ang mga makina sa paligid nila. Nawala ang ospital. Tanging ang tuloy-tuloy na tibok ng puso niya at ang init ng kamay niya ang naramdaman. Mamaya ng gabing yon, nang akala niya ay nakatulog na siya ulit, lumabas siya sa hallway para huminga siya ng malalim. Sumandal siya sa pader, kinuha ang kanyang telepono, at inikot ang mga lumang litrato. Ang kanyang ama sa tabing dagat, niyayakap siya nung bata pa siya, nagpapaputok ng kandila, nakaupo sa hardin kasama ang kanyang ina. Palagi siyang matatag, tahimik, at maaasahang sandigan. Hindi niya pwedeng mawala siya, hindi sa ganito. Hindi dahil sa isang bagay na hindi niya maipangalan. Biglang may narinig siyang mahina mula sa loob ng kwarto. Click. Napahinto ang kanyang hininga. Click. Click. Lumikot siya, tumitibok ang puso at muling pumasok sa kwarto. Gising na si Harold ulit. Nakapikit na malaki ang mga mata pero hindi siya tinitignan. Nakatingin siya sa kisame, blanko ang mukha, bahagyang nakabuka ang mga labi. Kumikilos ang mga daliri niya sa kumot kasabay ng pag-click. "Tatay," bulong niya. Walang sagot. Lumapit siya ng konti. Dahan-dahang humihinga ang dibdib niya pero nakatutok pa rin ang tingin. Click, 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 click. Inilagay niya ang kamay sa noo niya. Mainit ang balat pero sa ilalim, sa kaliwang bahagi ng leeg niya, may bukol na kumabog ng isa, 2 beses, tapos huminto. Lumingon siya kay Her
At sa isang saglit, hindi siya sigurado kung siya ba talaga iyon. Nasa examination room si Dr. Marcus nang hindi pa umabot ng 1 minuto nang mapansin niyang may kakaiba. Hindi lang sa pasyente, kundi pati sa hangin mismo. Ramdam ang malamig na sterile na amoy ng ospital, pero may nakatagong pakiramdam na parang kakapasok lang sa isang kwarto kung saan may nangyari. Tiningnan niya si Harold na tahimik na nakaupo sa exam table. Mukhang kalmado ang lalaki, pero may bahagyang pagod sa likod ng kanyang mga mata. Hindi sakit, kundi pressure at pagod. Hindi yung klase ng pagod na dahil sa kakulangan ng tulog, kundi mas malalim, parang sa loob ng cells. Nakatayo si Emily sa tabi niya, mahigpit ang pagkakapulupot ng mga braso, parang nagpoprotekta at kinakabahan. Ngumiti si Marcus habang nagsusuot ng gloves. Tingnan natin yung bukol na tinatago mo. Tumawa si Harold pero walang init. Parang hindi na talaga pwedeng itago Dahan-dahan niyang inalis ang scarf, maingat ang galaw, halos parang ritual. Nang lumuwag ang tela, yumuko si Marcus. Agad niyang inakala na pamumula lang yan, baka cyst o pasa lang sa glandula. Pero nang makita niya, napahinto siya sa paghinga. Malaki ang pamamaga, halos kasing laki ng dayap, at nasa ibabaw ng collarbone na parang hinihila ang balat sa isang kakaibang tensyon. Pero hindi lang yon ang bagay. Yung texture nito, yung kumikislap sa ilalim ng balat. May bahagyang makulay na liwanag, parang mother of pearl, na lumilitaw kapag tinamaan ng ilaw sa tamang anggulo, at may mga manipis na linya na parang ugat, pero sobrang simetriko at parang sinadya. Bahagyang yumuko si Marcus, pinikit ang mga mata. "Nakaramdam ka ba ng lagnat?" tanong niya. "Minsan," sagot ni Harold. "Kadalasan sa gabi. May nana, sakit, pamamanhid sa braso o panga." "Sakit?" "Oo. Hindi matindi. Parang may pinipilit na hilahin." Dahan-dahang tumango si Marcus. Lumapit siya at inilapit ang stethoscope sa lugar, parang gawi lang kahit hindi naman kailangan. Tulad ng inaasahan, walang tibok ng puso, walang ugat na tumutunog, pero may narinig siyang click. Dahan-dahan pero malinaw, mekanikal, eksakto. Napahinto si Marcus. Tumingin siya kay Harold. "Narinig mo yon?" Tumango si Harold. "Minsan ganun ngayon, parang may tiktak." Inilipat ni Marcus ng konti yung stethoscope niya. Naghintay. Click, click. Ngayon narinig na rin ni Emily. Umatras siya ng konti. Kamay niya bigla umakyat sa bibig. "Ano ba yan?" bulong niya. Tumayo ng maayos si Marcus, tinanggal ang gloves niya. Hindi pa siya kinakabahan, pero ramdam niya sa tiyan niya na hindi ito normal. Parang pwedeng abnormal cyst o rare tumor to. "Gusto ko ng imaging," sabi niya. "Ultrasound muna. Kung kailangan CT scan tayo, baka MRI pa." "Delikado ba?" tanong ni Emily. "Ewan ko," sabi ni Marcus. "Yan ang lalabas natin." Dinala si Harold sa diagnostics sa loob ng 20 minuto. Nasa tabi ni Marcus, tahimik na kakaiba. Nawala na yung clicking sound, pero nandun pa rin yung tension. Sinimulan ng ultrasound tech na si Riley, isang batang babae, ang pag-scan habang nakatayo si Marcus sa tabi niya. Nakatutok ang mga mata sa monitor. Lumabas agad sa black and white na imahe yung bukol. Hindi iyon. Hindi ito matigas, pero hindi rin likido. Parang hibla. May mga patong-patong na tila mga sintas na magulo, pero sobrang detalyado. "Hindi ito pangkaraniwang bukol," bulong ni Riley. "Sobrang ayos nito." Hindi sumagot si Marcus. Tumawag na siya agad para sa CT scan. 20 minuto lang, lumutang na sa screen ang mga 3D na imahe. Yumuko si Marcus sa screen, tinuro iyon. "Tingnan mo sa gitna." Nag-zoom in si Riley. Sa gitna ng bukol, may isang istruktura, maliit, symmetrical, at nakakaalarma kung gaano ito ka-artipisyal. Parang hugis binhi o itlog. Paligid nito ay may mga patong-patong na tissue na tila bumabaluktot pabalik sa sarili, bawat bilog ay mas sikip kaysa sa huli. "Gumagalaw to," sabi ni Riley. Napangisi si Marcus. "Ano?" Pinakita niya ang time-lapse loop mula sa scan. May bahagyang galaw, halos di mapansin, pero totoo. Parang sumisikip at pagkatapos ay bumababa ang istruktura sa loob ng bukol. Hindi basta-basta, may ritmo, parang humihinga. Naramdaman ni Marcus ang lamig na dumaloy pababa sa likod niya. Lumingon siya kay Emily,
na tahimik na nanonood. Mula sa sulok. Gusto kong stay siya overnight. Kailangan nating bantayan ito ng mabuti. Tumango si Emily, maputla pero determinado. Gawin mo ang kahit ano kailangan. Habang hinihila nila si Harold papunta sa pribadong kwarto, tumawag si Marcus ng pathology consult, tapos neurologist, tapos infectious disease. Wala ni isa ang may sagot. Nagsimulang kumalat ang mga salitang atypical, unprecedented, at posibleng foreign body. Nang gabing yon, naupo si Marcus sa opisina niya, muling tinitigan ang mga imahe. Na-zoom in niya ng mas malapitan kaysa sa ginawa ng kahit anong technician. Ang central na bagay, ang core, ay makinis, halos parang metal, may perpektong axis na dumadaan sa gitna. Walang biological na tissue ang dapat ganito ang itsura. Walang buhay na tissue ang dapat ganito ang reaksyon. Binuksan niya ang blood work ni Harold. Lahat ay nasa normal na range. Walang palatandaan ng impeksyon. Walang tumaas na white cells. Walang markers ng pamamaga. Anuman itong bagay na ito, nagtatago siya na parang nakikita lahat. Pinisil niya ang kanyang mga mata. Ramdam na ang pagod. Dapat matagal na siyang umuwi. Pero hindi siya pinayagang umalis ng kanyang kutob. Tinitigan niya ulit tiningnan niya ang nag-uumpugang bukol sa leeg ni Harold at bulong sa sarili, hindi ito tumor. Hindi basta-basta ginawa ang desisyon na mag-operate. Kinabukasan ng umaga, halata nang lumaki yung pamamaga ni Harold. Kahit di halata sa iba, kitang-kita naman kay Marcus na pinag-aralan lahat ng scan nung gabing yon. Nagbago ulit ang hugis ng bukol, mas matulis ang mga gilid, at mas tumitindi ang pagtulak nito sa mga nakapaligid na tissue. Mas maliwanag na rin yung kislap sa ilalim ng balat, at lalong lumalala yung tunog na click. Lumalakas na ang mga tunog. Ramdam na, may ritmo, tuloy-tuloy. Hindi lang si Marcus ang napansin ito. Iniiwasan ng mga nurse ang kwarto kapag pwede. Nagkakaroon ng sira ang mga kagamitan kapag nilapit. Kumikislap ang mga monitor. Nagka-glitch ang mga thermometer. May isang orderly na ayaw nang pumasok ulit dahil sabi niya may nakita siyang gumagalaw. Sa ilalim ng gown ni Harold, may bagay na hindi tugma sa anyo ng tao. Pero pilit na pinipilit ni Marcus na manatiling kalmado, makatwiran at nakatuon. Biology ito, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Aberrant, oo, pero biology pa rin. Pero habang nakatayo siya sa labas, nasa surgical suite siya nung umaga yon, nakatitig sa salamin kay Harold na nakahiga pa rin sa gurney, ramdam niya yung unti-unting pagdududa na humihigpit sa dibdib niya. Gising si Harold, halos hindi na. Nilumpo ng sedatives yung mga senses niya, pero nakabuka pa rin yung mga mata niya, kalahating liwanag, walang tinitingnan, pero parang nakikita lahat. Paminsan-minsan, gumagalaw yung mga labi niya, bumubulong ng mga salitang di maintindihan. Nakatayo si Emily sa tabi niya, hawak ang kamay ni Harold, maputla at di mabasa ang mukha niya. Lumapit si Marcus, mahina ang boses. Magsisimula na tayo sa loob ng ilang minuto, makakatulog ka na. Buong oras, dahan-dahang kumindat si Harold, tapos nilingon siya. Alam niya na paparating ka, natigilan si Marcus. Ano? Napangiti si Harold na parang halo ng ngiti at panginginig. Matagal na siyang nananaginip. Naghahanda. Hindi siya susuko ng basta-basta. Tumingin si Emily mula sa ama niya hanggang kay Marcus. May takot sa mga mata niya. Pinakain lang siya ng gamot, mabilis na sabi ni Marcus. Nalilito lang, pero kahit siya, hindi naniniwala doon. Muling nagsalita si Harold, mas mabagal ngayon. Huwag masyadong laki ang hiwa, doktor. Baka magising siya. Doon na nagsimula si Marcus. Nagdesisyon siya, hindi dahil sa protocol, hindi dahil sa siyensya, kundi dahil sa kutob. Inutusan niya ang buong surgical team, hindi lang yung typical na biopsy crew, kundi yung handang-handa sa trauma. Humingi siya ng lead-lined containers, radiation monitors, at buong sterilization lockdown. Tinanong siya ng mga kasamahan niya, kailangan ba ito? Tumango lang si Marcus. Gusto kong masigurado lahat ng posibilidad. Sa loob ng operating room, naghanda ang team na parang clockwork. Mga scalpel, clamps, suction, retractors, yung usual na galaw. Pero sa likod ng lahat, ramdam ang tensyon.
May mahinang ugong sa paligid. Hangin. Parang medyo malabo pa ang ilaw. Dinala si Harold, nakahiga na, nilalasing na, nakapikit ang mga mata, regular ang hininga. Huling tingin ni Marcus kay Harold bago siya nagsuot ng maskara. Sana nandyan ka pa, bulong niya. Kasi kung wala na siya, wala pang ideya si Marcus sa makikita nila. Malinis ang unang hiwa. Maayos na dumulas ang scalpel ni Marcus sa manipis na balat sa ibabaw ng collarbone ni Harold. Pinapaliwanag ng ilaw sa operasyon ang lugar ng puting liwanag at kumikislap ang mga gamit sa paligid. Ang matinding liwanag. Maingat siyang nagtrabaho, dahan-dahang tinusok ang mga patong ng balat at fascia, inilantad ang bukol sa ilalim. Pero hindi ito tissue. Hindi sa karaniwang ibig sabihin. Nang hilahin ang balat, biglang tumahimik ang buong operating room. Ang bagay na nasa leeg ni Harold ay hindi organiko. Makinis, metalikong kintab, halos parang chrome pero hindi naman. Bahagyang kumikislap ito ng asul na liwanag, parang may ilaw mula sa loob. Walang mga wire, walang ports, walang koneksyon sa biology. Pero nakabaon ito sa loob ng kalamnan na parang isang parasitiko, na nagtanim ng ugat na walang nakakita. Jesus, bulong ng isa sa mga nurse sa operasyon. Hindi sumagot si Marcus. Nakatuon ang mga mata niya sa bukol. Lahat ng instincts niya, medikal, lohikal at makatao, ay sumisigaw, pero nagpatuloy siya. Inayos niya ang mga clamp, nilantad pa ang mga nakapaligid na tissue. Ang nakita niya ay nagpaikot ng tiyan niya. Hindi lang naipit ang kalamnan sa paligid ng bagay, kundi nag-adapt ito. Ang mga hibla ay maingat na yumakap sa banyagang material, parang mga baging na nakapalibot sa trellis. Sabay-sabay silang kumikilos kasabay ng kumikinang na ritmo parang nagbabahagi ng sistema ng dugo. Hindi ito panghihimasok. Ito ay pagsasanib. Yung bagay na to nakakabit na sa kanya, bulong ni Marcus. Walang senyales ng pagtanggi, sabi ng surgeon na tumutulong sa kanya. Parang tinanggap siya ng katawan niya. Lumapit si Marcus. Ang bagay ay hugis itlog, mga 5 sentimetro ang haba. Sa ibabaw nito ay may maliliit na guhit, pantay-pantay, simetrikal, sobrang eksakto. Habang nakatitig siya, napansin niya ang mas nakakabahalang bagay. Gumagalaw yung mga guhit kahit bahagya lang. Munting galaw lang, pero nagbubukas na sila. Iurong pa ng mas malalim, utos ni Marcus. Gusto kong makita ang bus. Habang nilalantad nila ang mas malaking bahagi, may mahinang panginginig na dumaan sa sahig. Hindi malakas, parang malalim na humming na ramdam mo hanggang buto. Tumingin ang anesthesiologist, tumataas ang vital signs. Sa monitor, tumaas ang tibok ng puso ni Harold. Hindi delikado, pero hindi pangkaraniwan ang ritmo. Perfect ang pagitan. Hindi parang sakit, kundi parang nagsisink. Kunin ang mga gapos, sabi ni Marcus ng matindi. Pero, nangyayari na iyon. Kumibot ang mga daliri ni Harold, tapos ang braso niya, umindak ang strap na nakapipi sa dibdib niya habang bahagyang yumuko ang likod niya. Nakapikit pa rin ang mga mata niya, pero gumalaw ang bibig. Walang salita, bulong ng nurse. Nangangarap ba siya? Lalong tumindi ang pag-uga. Tumingin si Marcus sa bagay. Nagbukas ang mga guhit at naging mga siwang na nagpakita ng malambot na asul na membrano sa ilalim. Mula sa kailaliman ng gitna, lumabas ang isang manipis, parang buhok na filament. Bahagyang umalimbukay ito, parang nilalasahan ng hangin. Hangin. Kumurap ang mga ilaw sa taas, tapos namatay. Sa loob ng 2 segundo, nalubog sa dilim ang kwarto. Tanging ang liwanag mula sa bagay lang ang natira, nagbibigay ng kakaibang asul na glow sa surgical team. Biglang lumiwanag ang emergency lights. Tumunog ang mga alarma, pero walang gumalaw. Nakabuka ng husto si Harold ng bibig. Nagsalita siya, pero hindi ito Ingles. Wala itong kahawig na kahit ano. Ang lumabas na tunog ay mali. Isang pitch na hindi dapat naririnig sa lalamunan ng tao. Mga patong-patong na frequency, magkakasalungat na tono, isang tinig na parang sinauna at hindi pa ipinapanganak. Kumurap ang filament.
Kinuha ni Marcus ang surgical tool, handang putulin ito. Isasara na natin. I-clamp at isara, hindi ito mananatiling bukas. Pero bago siya makagalaw, biglang umalimbukay si Harold. Sumigaw ang mga monitor. Humaba ang filament, abot sa guwantes ni Marcus na ilang pulgada lang ang layo, tapos huminto. Natahimik ang lahat. Nawala ang liwanag ng bagay. Bumagsak si Harold na walang galaw. Pumutok ang vital signs ng kalahating segundo, tapos bumalik. Normal ang tibok ng puso, pantay ang paghinga, ang filament. Umikot pabalik sa loob, nakasara ang mga siwang. Bumalik sa pagtulog ang bagay. Tahimik. Lumayo si Marcus, humihingal sa likod ng maskara niya. Anong nangyari dyan? Tanong ng isa. Hindi sumagot si Marcus. Nakatingin lang siya sa tahimik na bukol. Hindi na kumikislap, hindi na pumipintig, pero nandoon pa rin, nasa loob pa rin ni Harold. Hindi tinanggal, hindi natalo, naghihintay lang. Dapat tulog si Harold ng ilang oras, pero hindi pa umabot ng 40 minuto matapos ang operasyon, bigla niyang binuka ang mga mata. Walang antok, walang kalituhan. Tamang-tama lang ang pagkaalam, malinaw at agad-agad. Nakatingin siya sa kisame, hindi gumagalaw, humihinga ng mabagal at maingat, parang taong malalim ang meditasyon. Nasa recovery room si Emily nang mangyari iyon. Napabagsak niya ang libro sa kanyang kandungan at dali-daling lumapit sa tabi ng kama niya. Tatay. Dahan-dahang lumingon ang mga mata niya kay Emily. Bumilang siya ng isang kisap, dalawang kisap, tapos ngumiti, pero hindi iyon ang dati niyang ngiti. Hindi malambot, hindi pagod. Malapad, sobra pang malapad, at kakaibang kalmado. Emily, sabi niya. Matatag ang tinig niya, mas malakas kaysa dati. Linggo, tumalo ng puso niya. Gising ka na. Oo. Inaabot niya ang kamay niya. Pinahawakan niya. Malamig at tuyong balat niya. Kumusta ka? Bahagyang inikot niya ang ulo. Matigas, parang makina, magaang, parang may tinanggal. Napahinto siya. Oo nga. Naoperahan ka. May nakita si Dr. Marcos sa leeg mo. Ano? Nahirapan siyang tapusin ang sabihin. Kakaiba. Tumingin si Harold sa kanya ng kalmadong walang pakialam. Nandyan pa rin. Napangisi si Emily. Hindi! Binuksan ka nila! Sinubukan nila! Hindi nila tinanggal. Siya... naputol. Hindi nila nagawa. Nanginig ng bahagya ang kamay ni Emily. Sa pagkakataong iyon, pumasok si Dr. Marcus sa kwarto, may kasama niyang nurse na may hawak na clipboard. Nagpakita siya ng propesyonal pero maingat ng ngiti. Maaga kang gumising, sabi niya. Tumango si Harold. Ayos naman ako. Dahan-dahan lumapit si Marcus sa kama, tinitingnan ng monitor. Normal lahat ng vital signs. Sobrang normal pa nga. Ang BP, tibok ng puso, dugo, oxygen, lahat ay nasa tamang sukat. Walang kahit kaunting deviation. Kumusta ang sakit? Bahagyang iniling ni Harold ang ulo. Narito. Wala talaga. Nag-atubili si Marcus. Wala. Nag-check siya ng ilang basic na neurological tests. Eye tracking, lakas ng mga kamay at paa, dilation ng pupil. Naipasok ni Harold lahat halos masyadong maayos. Mas mabilis pa sa inaasahan ang mga response niya. Reflexes na para bang na-practice na. May kakaiba sa galaw ni Harold na nakakairita kay Marcus. Ang mga kilos niya ay tumpak, sinasadya, na para bang bawat galaw ay pinag-isipang mabuti. Nang lumabas ang nurse para i-update ang chart, nilapitan ni Emily si Marcus malapit sa pintuan. Iba siya, sabi niya. Bumulong si Marcus. Tumango siya. Alam ko. Pareho silang lumingon kay Harold na ngayon ay nakaupo ng mas tuwid, dahan-dahang tinatanaw ang kwarto na para bang iniimprinta ang bawat sulok sa isip niya. Hindi siya parang nalilito, sabi ni Emily. Mukhang sigurado siya sa sarili, parang siya ang may alam sa nangyayari. Huminga ng malalim si Marcus. Sa tingin ko, hindi tinanggal yung bagay. Sa tingin ko may reaksyon siya. Napangisi si Emily. Reaksyon? Paano? Nag-activate siya. Nang hapon na iyon, habang nagpapahinga si Harold, bumalik si Marcus para balikan ang video ng operasyon. Pinanood niya ito. Sa sandaling kumabog ang bagay. Ang filament,
ang kumikindat-kindat na mga ilaw, ang kakaibang tunog na lumalabas sa lalamunan ni Harold. Hindi pa rin ito tunog ng tao. Mga patong-patong na tono na halos magkakatugma pero walang maintindihang salita. Pinatakbo niya ito sa audio filter. Pinalakas ang mga frequency. Sa ilalim ng tunog, lumitaw ang subharmonic na pattern na parang sonar paulit-ulit, nagpapadala ng signal. Pinatugtog ni Marcus ang loop ng paulit-ulit, yung parehong 4 segundong bahagi. Sa bawat pakikinig niya, nararamdaman niyang may humihila sa likod ng kanyang nasa isip niya. Parang may kilala siyang nararamdaman na hindi dapat nandiyan. Hindi niya maipaliwanag. Samantala, sa recovery room, unang beses na tumayo si Harold mula ng operasyon. Walang tulong, walang tungkod, dahan-dahan lang siyang bumangon mula sa kama. Agad na lumapit si Emily sa kanya. Tatay, sandali lang. Sigurado ka ba na kaya mo? Kailangan kong maglakad, sabi niya. Matagal na akong hindi gumagalaw. Tinulungan siya ni Emily. Hindi nanginginig ang mga binti niya. Hindi nakayuko ang likod niya. Kumilos siya na parang isang taong 20 taon ang tanda. Dahan-dahan silang naglakad paikot, ang pasilyo. Nakatitig ang mga nurse habang siya'y dumadaan, may mga nagbubulong, at ang iba naman ay nakatitig sa sahig. Kahit yung mga hindi pa pumapasok sa parang nararamdaman nilang may kakaiba. Pagbalik nila sa kwarto, pinaupo siya ni Emily at tiningnan siya sa mata. Gusto kitang tanungin ng isang bagay, pero kailangan mong sagutin ng tapat. Umiling si Harold. Ikaw pa ba talaga ang dati mong sarili? Sandali siyang nanahimik bago sumagot. Sa tingin ko oo. Kumilat si Emily. Sa tingin mo? May bahagi kasi sa akin na nakakaalala pa. Lahat, sabi niya ng mabagal. Ang digmaan, ang pagkawala, ikaw nung baby ka pa. Pero may bago na ngayon, pangalawang alaala, hindi akin, mas matanda, mas malalim. Nilunok niya ang kanyang lalamunan. Nagsasalita ba yun sa'yo? Hindi, sagot niya. Hindi naman kailangang magsalita. Nang gabing yon, hindi natulog si Harold. Iniulat ng mga nurse na nakaupo siya sa upuan sa tabi ng bintana hanggang madaling araw, nakatitig sa mga ilaw ng lungsod. Paminsan-minsan, bumulong siya ng mga salita. Hindi nila maintindihan ang sinasabi niya. May ilan, sabi niya, hindi ito Ingles. Nang dumating si Marcus, kinabukasan ng umaga, nakita niyang nakatayo si Harold sa gilid ng kanyang kama sa ospital, hindi gumagalaw. Kailangan kong umalis, sabi ni Harold. Hindi ka pa cleared na makalabas, sagot ni Marcus. Kakatapos mo lang sumailalim sa operasyon. Kailangan kong umalis. Paulit-ulit na sabi ni Harold, ngayon walang tono. Hindi galit, hindi nagmamakaawa, sigurado lang. Nag-atubili si Marcus. Bakit? Mabagal na lumingon si Harold. Kasi nagigising na at kailangan kong alalahanin kung ano ang gusto nito. Nangarap si Harold ng langit na may walang araw. Isang walang katapusang lawak ng malalim na lila, pumipintig na parang walang ilaw na kulog. Sa itaas niya, tumataas ang mga tore mula sa lupa. Malalaking bato, makinis, at kakaiba. Humuhuni sila na parang tuning fork, nanginginig sa kanyang mga buto. Pakiramdam niya ay sinauna at may layunin ng lahat ng nasa paligid para bang naglalakad siya sa alaala ng isang mundong matagal ng patay. Tapos dumating ang tunog, hindi boses, hindi salita, isang resonansya. Dumulas ito sa likod ng kanyang mga tainga, kumurba sa ilalim ng kanyang gulugod at nanatili doon. Hindi niya ito naintindihan pero nakilala niya. Parang kinausap na siya noon pa man. Matagal na. Bago pa siya ipinanganak, nagising siya nabasa sa pawis, paghinga niya mabigat, mga mata niya nakapikit ng malaki. Madilim ang kwarto sa ospital, maliban sa banayad na berdeng liwanag ng monitor. Natutulog si Emily sa sopa. Sa labas, mahinang bumubulong ang ingay ng syudad sa gabi. Umupo si Harold at bumulong sa sarili. Naalala niya ako. Hindi tumigil ang mga panaginip. Bawat gabi may bagong mga pangitain. Sa isa, naglalakad siya sa isang itim na pasilyo na parang gawa sa obsidian, mga pader na yumuko na parang mga tadyang. Makapalang hangin at may kakaibang lasa. Metaliko. Sa dulo ng pasilyo may isang silid at sa gitna ng silid ay may lumulutang na bilog,
Hindi metal, hindi salamin, parang buhay. Kumukumpas ito kasabay ng tibok ng puso niya. Sa isa pang panaginip, nakatayo siya sa ibabaw ng abo. Sa taas niya, may isang malaking nilalang na lumulutang, walang mukha at nababalot ng ulap. Inabot nito ang isang daliri papunta sa kanya. Nang mahawakan nito ang kanyang noo, biglang bumuhos sa isip niya ang mga larawan. Mga bituin na namamatay, mga planeta na hinati sa gitna, mga dagat na kumukulo sa ilalim ng itim na araw. Pero ang pinakanakakatakot na panaginip ay pinakatahimik. Nakaupo siya sa isang kahoy na mesa sa tila kusina ng isang farmhouse, banayad na tumatama ang ulan sa mga bintana. Lahat ay pamilyar, pangkaraniwan, mapayapa. May kumukulong takure sa kalan. Sa kabila niya, may isang babaeng walang mukha, pero kilala niya siya. Sa isang iglap, inabot niya ang kanyang kamay. Nang magsalita siya, iyon ay sa kakaibang tinig na may maraming patong. Yung tinig na lumitaw mula sa kanyang lalamunan noong pinili ka. Para saan? Tanong niya. Para maalala, sagot niya. At pagkatapos, ay nagising siya. Biglang sumigaw siya. Dumating agad ang mga nurse. Si Emily rin. Nakaupo siya sa kama, nakayakap sa kumot na parang lifeline, dilat ang mga mata, mabilis ang tibok ng puso. Pero ilang segundo lang, humupa na siya, parang lumipas na lang ang naramdaman. Dumalaw si Marcus ng umaga na yon. Mukha niyang seryoso, mata niya ay may bag sa kakulangan ng tulog. Harold, maingat niyang sinimulan. Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa'yo? Hindi nag-atubili si Harold na tumingin sa kanya. Sa tingin ko, nagiging iba ako. Nagdalawang isip si Marcus. Biologically ba ang ibig mong sabihin? Umiling si Harold. Ulo. Hindi lang yon, tinuro niya ang kaniyang sentido kalooban. Hindi yon nasa katawan, nasa alaala. Sa mga panaginip, nakakakita ako ng mga bagay. Mga bituing hindi ko pa nasusundan. Mga makinang mas matanda pa sa daigdig. Mga estrukturang gawa sa isip. Parang may nag-upload ng buong sibilisasyon sa ulo ko. Nakatayo si Emily malapit sa bintana. Nakakross ang mga braso. Sabi mo, parang naaalala niya sa pamamagitan mo. Parang ikaw ang host. Tumango si Harold, o parang relay. Napikit ang noo ni Marcus. Relay para saan? Tiningnan siya ni Harold nang may kakaibang nakakakilabot na kalmado. Para sa signal? Umalingaw-ngaw ang salitang iyon. Sa pagitan nila. Signal? Biglang umupo si Marcus, ramdam ang bigat ng isang bagay na di niya matukoy. Nagpatuloy si Harold. Hindi lang basta nakabaon yung bagay. Buhay siya at matalino pero hindi siya nag-iisip gamit ang salita o lohika. Nag-iisip siya sa pattern, vibration, anyo. Kailangan niya ng tagadala, yung matatag, tahimik, hindi napapansin, bulong ni Emily. Ikaw? Tumango si Harold. Perfect ako, isolated, matanda, walang magdududa kung may kakaiba sa akin. Lumunok si Marcus. Pero bakit? Ano ba ang gusto niya? Dahan-dahang bumaling si Harold. Malabo ang mga mata. Hindi sa gusto ito. Sa tingin ko ay tungkol ito sa pagbabalik. Nang gabing iyon, nagbago muli ang mga panaginip ni Harold. Ngayong beses, hindi siya nananaginip. Parang naaalala niya. Parang may nagbuklat sa mga pader ng kanyang isip at tinahi ang nakaraan ng iba. Nakatayo siya sa isang barko, hugis tulad ng kalahating buwan na talim na pumuputol sa mismong habi ng kalawakan. Sa loob, gumagalaw ang mga nilalang na parang mga anino na nakabalot sa salamin. Nararamdaman niya ang kanilang mga iniisip. Walang salita, puro layunin. Sila. Tumatakbo sila. Tumatakas mula sa isang napakalawak na bagay, hindi nilalang, hindi rin puwersa, kundi prinsipyo. Isang bagay na sumisira hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa kawalang pakialam. Ang entropy na nabigyang anyo, ang huling ginawa nila bago lamunin ng malaking katahimikan ang kanilang lahi, ay ang pag-embed ng alaala sa materya, isang binhi, isang sisidlan, na inilunsad ng bulag sa kalawakan, hindi para hanapin, kundi para gisingin. At si Harold ang nagising nito. Nang gumising siya kinabukasan, hindi siya sumigaw. Umupo lang siya sa gilid ng kama, nakatitig sa kanyang mga kamay. Pumasok si Emily.
Tahimik, hawak ang kape. Huminto siya sa pintuan. Tatay. Lumingon siya, mukha na hindi mabasa. Alam ko na ang pangalan niya. Natigilan siya. Kaninong pangalan? Tumingin si Harold sa bintana. Yung natutulog sa ilalim. Nagsimula sa mga ilaw. Mga bandang tramusiw ng madaling araw, ang mga fluorescent light sa silangang bahagi ng ospital ay nagsimulang kumurap, tapos kumupas, tapos sumabay sa perpektong ritmo. Isang mahabang blink, tatlong maiikli, paulit-ulit. Sa simula, inisip ng mga staff na power surge lang iyon. Nag-request ng maintenance, pero sumabay na rin ang mga monitor. Hindi lang si Harold. Bawat EKG, bawat beep ng ventilator, bawat digital na display sa bawat palapag, nakasync lahat sa pulso ng 3B. Mga makina mula sa iba't ibang gumawa at dekada, ngayoy tila nagsasalita ng sabay-sabay. Isang code, isang pattern, tatlong maikli, isang mahaba. Tahimik, tatlong maikli, isang mahaba. Tahimik, isang night nurse sa ikatlong palapag ang bumagsak habang nag-iikot. Sabi niya, may narinig siyang bulong sa stethoscope niya. Isa pang pasyente na sedated post-op, biglang sumigaw tungkol sa mga mata sa sahig. Isang janitor ang maagang umalis ng shift pagkatapos. Nakita niyang may gumagapang sa kisame sa refleksyon ng tubig ng map niya, pero wala naman sa totoong buhay. Sa radiology, nakatitig si Dr. Renee Park sa blankong MRI screen na biglang gumuhit ng mga hugis ng kusa. Mga paikot-ikot na bilog na umiikot papasok, parang pilikmura na bumubukas pabaliktad. Yung technician sa tabi niya ay nagsuka, tapos nawalan ng malay. Pagdating ng bukang liwayway, 6 na staff ang umuwi ng maaga. 3 ang nag-resign, 2 ang nagpa-check up sa psychiatry. Si Marcus lang ang naiwan. Hindi siya nakatulog. Hindi niya nga sinubukan. Sa halip, nag-lock siya ng nasa opisina niya siya, sinusuri bawat scan ng katawan ni Harold. Bawat frame ng surgical footage, pinabagal niya frame by frame hanggang mapansin niya ang isang bagay na nakatago sa liwanag ng object habang aktibo ito. Sa 3 frames lang, halos isang kapat ng segundo ng footage, lumitaw ang mga simbolo sa mga gilid ng object. Hindi ito basta-basta, hindi organiko, ginawa, parang wika. Kinapture niya ang mga stills at pinahusay pa. Hindi ito galing sa tao, pero hindi rin magulo. Bawat isa ay geometrically perfect. May mga tatsulok sa loob, mga bilog, parisukat na nagiging paikot-ikot, mga fractal na nakasiksik sa galaw. Ang mga simbolo parang mga tagubilin o kandado. Nanginig ng bahagya ang mga kamay ni Marcus. Kinuha niya ang bote ng tubig niya, pero nanginig ito sa kamay niya. Doon niya napansin na kumikislap ang orasan sa mesa niya. 3 maikling signal, isang mahaba. Sa labas ng bintana ng opisina niya, namatay ang kuryente sa silangang bahagi. At mula sa pasilyo, may mababang ugong na unti-unting lumalakas. Tumayo siya at lumakad papunta sa pintuan. Nang tumapak siya sa koridor, hindi niya ito naramdaman sa tenga, kundi sa mga ngipin niya. Isang malamyos na panginginig, parang nakatayo ka malapit sa jet engine na nilulunod ng bimban talampakang tubig. Sa dulo ng pasilyo, kumikislap ang kwarto ni Harold. Nakatayo si Emily sa pintuan, natigilan. Maputla ang mukha niya, nakapikit ang mga mata. Nagmadaling lumapit si Marcus sa kanya. "Anong nangyayari?" tanong niya. Halos hindi marinig dahil sa ingay. Hindi sumagot si Marcus. Sa loob, nakaupo si Harold sa kama, hindi gumagalaw. Bukas ang mga mata niya, pero walang focus. Hindi galing sa kwarto ang liwanag. Galing ito sa kanya. Bumalik ang bukol sa leeg niya. Buhay. Hindi lang kumikislap ngayon, parang may pulso. Mga alon ng mapusyaw na puting asul na ilaw ang kumakalat palabas mula rito. Nilalabo ang hangin, parang init sa aspalto. Nangangatog ang mga bagay sa malapit na mesa. Nahulog sa sahig ang forand at sa pader sa likod ng kama ni Harold may mga hugis na nabubuo. Hindi ito pintura, hindi anino, ilaw na lumilitaw mula sa wala. Yung mga simbolo na nakita ni Marcus sa scan ngayon nakalutang sa hangin, parang hologram na gawa sa lakas ng loob. Lumayo si Emily. "Siya ba to?" Tiningnan ni Marcus si Harold, ang tahimik niyang katawan, ang asul.
Kumikinang ang balat niya, ramdam ang kakaibang tensyon sa paligid, at sagot niya ng tapat, hindi na, hindi na. Biglang bumuka ang bibig ni Harold. May lumabas na tunog, pero hindi sigaw, isang tono, malinaw na malinaw, perpektong pitch na imposible para sa vocal cords ng tao. Nakahang ito sa hangin parang tuning fork na pinukpok mismo ni Diyos. Sa kabilang dako ng ospital, nagka-failure ang mga electronics, nagsara ang mga telepono, nagkaroon ng static ang mga radyo, nabasag ang mga baso, dalawa sa mga pasyente ang nagkaroon ng seizure at biglang naging tahimik. Bumagsak si Harold pabalik sa kama. Nawala ang liwanag, naging madilim ang pader, nagmadaling lumapit si Emily. Tatay. Halos hindi na siya makahinga, kumurap-kurap ang mga mata niya. Tapos, sa malalim ng gusali, may sumagot na ikalawang tunog, mas mahina, malayo, parang aling-aungaw sa bangin. Naramdaman ni Marcus na bumangon ang balahibo sa kanyang mga braso. Tumalikod si Emily sa kanya, puno ng takot ang mga mata. Narinig mo ba niyon? Dahan-dahan siyang tumango. Nawala ang signal tapos may sumagot. Dumating ang mga lalaking nakasuit pagsikat ng araw. Hindi sila nagpapakita ng badge. Hindi sila nagpakilala. Hindi nila ginawa. Kailangang gawin. 3 itim na SUV ang pumasok sa underground parking ng ospital. Walang marka pero halatang federal. Sa loob ay 6 na tao, 4 na lalaki, 2 babae, naka-dark gray na suit, may earpiece na paikot-ikot parang ahas sa leeg, mukha na parang bato. Sa loob ng 10 minuto, na-lockdown ang east wing ng ospital. Walang alarma, walang police tape, walang public announcement, puro maliliit na pagbabago lang. Napalitan ang bantay sa security desk, na-freeze ang visitor log at huminto ang elevator papuntang ika-6 na palapag. Sagot na. Sinabihan ang mga doktor at nurse na may sistema ng audit na ipinatutupad at na i-reroute ang mga pasyente kung kinakailangan. Alam ni Dr. Marcus na iba ang nangyayari. Hinila siya ng isa sa kanila, isang matangkad na lalaki na may malinis na gupit pang surgery at maputlang asul na mga mata na parang nakikita ang lahat pero walang isinasabi. Dr. Marcus, sabi ng lalaki ng kalmado, lahat ng tanong tungkol kay pasyenteng Harold Finch ay direktang sa amin na. Kumilat si Marcus. At sino ka nga ba? Ngumiti ng magalang ang lalaki. Kami yung mga taong alam na ang lahat. Mas higit pa sayo. Matatag na tumayo si Marcus. Doktor ko pa rin siya. Hindi na. Sa isang kisap ng pulso, naglabas ang lalaki ng dokumento. May mga marka ng classified clearance, header ng Department of Defense, at sunod-sunod na mga pahintulot na hindi maintindihan ni Marcus. Hindi ito tungkol sayo, dagdag ng lalaki. Tungkol ito sa containment. Hindi pinaalam kay Emily. Sinabihan lang siyang lisanin ang palapag. Nang tumanggi siya, nilibutan siya ng 2 ahente at binigyan ng pagpipilian. Umalis ng tahimik o samahan sa isang off-site na lugar para sa debriefing. Nanginig ang mga kamay niya pero nanindigan siya hanggang sa makita siya ni Marcus at hikayatin siyang sumunod muna. Sa totoo lang, wala sa kanila ang may alam kung ano talaga ang nangyayari. Pero hindi na nila hawak ang sitwasyon. Sa loob ng kwarto ni Harold, patay ang mga ilaw. Isang portable generator ang nagpapagana ng espesyal na monitoring equipment na hindi pag-aari ng ospital. Muling kumutitap ang liwanag mula sa bagay sa kanyang leeg, malambot na ngayon pero may pulso at sinasadya. Ang mga simbolo sa kanyang balat ay bahagyang kumikislap sa ilalim ng parang may nakasulat sa ibabaw gamit ang ultraviolet na tinta. Hindi siya pinakalma pero hindi siya nagsalita. Nakahiga lang siya doon, nakatitig sa kisame na para bang nakikinig siya sa musika na walang iba ang nakakarinig. Sa kwarto sa tabi niya, nag-set up ang mga ahente ng pansamantalang command center. Nakamonitor sila ng mga frequency na lampas sa electromagnetic spectrum. May mga drone na umiikot sa ibabaw ng gusali. Sa loob ng lead-lined na kaso, may maliit na metal na cube na nakuha mula sa pader sa likod ng kama ni Harold. Isa itong labi ng mga light-formed na glyphs na nagkaroon doon. Naka-burn sa drywall. Nakita na namin tong material dati. Isa sa mga ahente ang bumulong sa isa pa. Saan? Umiling ang babae. Hindi dito. At lumipas ang mga oras. Sa huli, tinawag si Marcus sa isang pribadong kwarto para sa pulong.
Naghintay ang lalaking may maputlang mga mata, nakakross ang mga kamay. Dr. Marcus, sabi niya, ikaw ay isang scientist, kaya diretso tayo. Dahan-dahang tumango si Marcus. Pahahalagahan ko yan. Ipinasa ng ahente ang isang tablet sa kabilang dulo ng mesa. Nandoon ang mga waveforms, mga energy readings mula sa iba't ibang parte ng bansa. Isa ay mula sa Mojave, disyerto, isa mula sa Greenland, isa pa mula sa kailaliman ng South Pacific. Parehong nakatanggap ng signal kagabi sa tatlong lugar na yon. Eksaktong 0.13 segundo matapos itong i-emit mula sa ospital na ito. Yumuko si Marcus. May sagot. Oo, sabi ng lalaki, galing sa lahat ng tatlo. Tinap niya uli ang screen. Lumabas ang isa pang waveform. Galing ito sa isang orbital satellite at nanggaling mula sa itaas. Naramdaman ni Marcus ang lamig. Sabi mo, ang ibig mong sabihin, patiyak ng lalaki, na kung anuman ang nasa loob ni Ginoong Finch, nagpadala siya ng signal at may sumagot. Galing sa Earth at mula sa orbit. Pinatigil niya ang katahimikan. Extraterrestrial ba yan? Tanong ni Marcus. Hindi kumurap ang lalaki. Hindi na namin ginagamit yung salitang yan. Tumayo siya para umalis pero huminto sa pintuan. Ayaw naming saktan si Mr. Finch, pero intindihin mong hindi na ito medikal na kaso. Isang security breach ito na sakop ang buong planeta. Matagal na nakatitig si Marcus sa bakanteng upuan sa tapat niya, kahit wala na ang ahente. Samantala, nakaupo si Emily sa loob ng sasakyan niya sa labas ng ospital, nanginginig. Naglaho siya sa mundo, naglalakbay gamit ang mga bagong pangalan, iniiwasan ang mga sistema. Pero nanatili ang mensahe sa mga underground forums, sa mga encrypted na files, sa mga panaginip. Nagsimulang magkaroon ang mga tao ng magkakaparehong panaginip tungkol sa mga bituin at mga tinig, tungkol sa mga spiral at init, tungkol kay Harold. Siya ay naging higit pa sa isang tao. Siya ay naging tulay. Isang taon ang lumipas. Nakaupo si Emily sa isang tahimik na dalampasigan habang papalubog na ang araw. Nakabukas ang laptop sa kanyang mga tuhod. In-upload niya ang huling file mula sa drive. Isang salita ang lumitaw sa screen, naka-encode sa parehong fractal pattern na iginuhit ni Harold sa buhangin noong huling gabing iyon. Dahan-dahan niya itong isinalin, salita sa salita, hanggang sa maging isang tanong, handa ka na bang alalahanin? Ngumiti si Emily at pinindot ang enter.